Pag-usapan natin ulit itong nangyayari sa Mount Canlaon. Kasi humingi ng paumanhin sa akin yung source ko. Kasi ibinalita sa kanya nung mga nasa evacuation center na pwede na silang umakyat. Pero iba naman kinabukasan, iba naman ang nangyari. Bawat pamilya, isa lang ang pwedeng umakyat. Anong mangyayari doon? Pero kailangan bumalik din sila kinahaponan. Dahil kung hindi, susunduin sila ng mga military doon. Anong panito? Tahimik naman ang Mount Canlaon. Bakit nila pinipigilan? Yung putang inang Chubasco, Chubasco, ang Cardenas na yan ulol ka Akala mo siguro, porque attack dog ka na ng bugok na Pangulo, yung BBM ngayon, ay akala mo, ligtas ka na. Hindi. Putang ina ka. Pipilitin kita mapunta sa gate mo. Kayong dalawa ng Marcos na yan. Kaya napakahirap yung ginagawa At maging itong DSWD daw doon Kung sigaw-sigawan daw itong mga nasa evacuation center, akala mo kung sino. Utang ina ko, ikaw na ng DSWD, auditing ka. Mapipilitan kang ilabas lahat ng mga pera na yan. Kung hindi, utang ina ka, ikukulong ka din. Ibabartolina kita. Tandaan mo yan babartolina. Kung hindi madala sa gate mo yung putang inang mayor ng Canlaon City na yan, ibabartolina ko din yung putang ina niyan para malaman ninyo kung anong pinaggagawa nyo sa mga mahihirap na nabubuhay ng legal. O kayo putang ina nyo, puro kayo magnanakaw. Kaya huwag niyo sabihin na hindi ko gagawin ito. Yung mga yan na hindi naman yan Bakit ginagawa ninyo parang bilanggo? Bakit bawat tao may kalayaan kung anong gusto niyang gawin? Samantala wala namang ginagawa yung mga na yun, kundi nagtatanim sila sa sa kanilang ikabubuhay. Pero kayo, anong ginawa nyo? Putang ina mo, Chubasco ka. Cardenas, putang ina ka. Numero 1, magnanakaw ka. Dahil ba sa pinangakuan ka ng 15 bilyon ng putang inang bugok na Marcos na yan? Putang ina nyo, pare-parehas kayo. Na ginagawang alipin. Yung putang inang browner na yan. Palibasa yung nabayaran kayo. Kayong mga mahalikan general, nabayaran kayo. Kaya ganyan na lang ang nyo. Sasabihin ninyo, protect the Constitution, protect the people. Udol, putang ina mo, browner ka. At mantakin mo. Ewan ko kung nakakatulog pa ito doon sa pagmumura ko sa kanya. Mantakin mo yung putang ina niyan na sasabihin na idaan sa eleksyon. Putang ina nyo, puro mandaraya. Bakit hindi mo sitahin yung communication tower diyan sa Campaginaldo, sa mga kampo ng military? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Na tapos kung wari kalaban yung China, pangapulol, wag niyong gagawin ng Pilipino Putang ina mo ka, browner ka. Animal ka. Ewan ko kung kaya mong lunukin yung yung mga mura ko sa iyo. Pero yung pera kaya mong lunukin. May napapansin ako sa mga taong ibig akong subukan. Itong mga putang ina mga politiko na ito. At yun ang pagkakaiba namin na siyang nagtutulak sa kanila upang para maging ulol sila na
natataranta na sila eh. At ang tanging alam ng mga taong ito ay yung kanilang ginagawang chismis na umaalingaw-ngaw laban sa akin. Ngunit ang mga katotohanan na aking inilalahad ay parang isang tabak na may doble talim na sumusugat sa kanilang pag-iingay. Alam nila yan, kaya nananahimik sila. Kaya wala silang magawa sa akin eh. Natatakot yung mga yan eh. Akala military, mga duwag. Tinangka nilang pigilan ako sa paglalahad ng katotohanan. Ito nga yung hindi ako makapag-upload sa FB. Kaya binablock nila lahat ang video ko. Ngunit, ang mga tao ay unti-unti na nagigising. Lalo na siguro kung mamisyon ko yung na yan. Yung panghuli. Itong yung pagpunta ko doon sa ng 3 babae na nagbabantay doon sa kabaong na lumulutang. At hindi na nila kayang bulagin sa pamamagitan ng kanilang mga fake news. Sino pa maniniwala sa inyo? O kayong mga vlogger, mga kung wari away-away kayo dyan. Kasi kung pag ang tao ay nasa katotohanan, walang dapat kampihan. Kasi makikita mo naman mali ng bawat isa eh. Pero itong mga ito, hindi kumikibo eh. Dahil pare-parehas ng mga bayaran yan eh. Kaya naging biktima sila ng kanilang sariling plano. Yung plano nilang ganun. Di biktima din sila. Parang yung bumerang na ibinato yan eh. Na pagkuhan babalik din eh. Sa kanila eh. Ang katatagan ng kapangyarihan ng mga politiko na bumabaluktot sa katotohanan ay nagdudulot lamang ng pagdududa. Kaya marami na nagdududang tao sa inyo eh. At yung anino na nagtatakip ng katotohanan at pilit na kumukontrol ang iba ay maliwanag na ito siya nagbibigay sa mga politikong ito ng isang ilusyon ng kapangyarihan. Nangangarap sila na baka sakalin pa na ito, yung patahimik na nila ako. Hindi ninyo ko kayang patahimikin. Ang tawag sa gawain ito ay gawain ng isang demonyo. Di ba totoo ang sabi ko? Mayor Chubasco Cardenas, ang gawain mo, gawain ng demonyo. Putang ina ka, nakakaya ka. Susunod, talo ka na. Pero wala nang eleksyon. Pipilitin kong matapos lahat ito para magising na lahat. Unti-unti na nagigising ang sambayanan eh. Kaya natataranta na kayo. Kaya ikaw, Chubasco Cardenas, kung hindi kita madala sa gate mo, sigurado ba tuloy na aabutin mo sa akin? Titignan ko lang ang galing mo. Ang tao nagmamaniobra sa pamamagitan ng pansariling kapakanan. Lalo na itong mga politiko na ito eh. Kaya nga sabi ko, ang mga taong ito ay inaalagaan upang maging sakim sa kapangyarihan. Mga walang utang na loob, may matinding pagnanasang magkaroon ng kalamangan sa kapwa, lalo na sa kalagayan na harap sila sa kawalang kahinatnan para sa kanilang aktibidad. Dito mauwi ang sabi nilang gamitan. Kaya nga sinasabi ko, sa politiko, walang permanenteng kaaway, walang permanenteng kaibigan. Ang permanente lang na naiiwan sa kanila ay itong kanilang sariling interes.
Kaya tayo, kailangan mapagpanuri tayo. Malaki ang pagkakaiba, ang lumilitaw na mabuti at saka yung pagiging mabuti. Oh. Sapagkat ang pangunawa ay siyang kasangkapan ng kapangyarihan. Oh. Kaya napakahalaga yung pangunawa na yan. Kasi marami nagpapakita na kung wari mabuti sa pag-eleksyon. Pero pag tapos na eleksyon, bahala na kayo dyan. Total, nabayaran ko na kayo. Kaya kayo mga Pilipino na mukhang pera, huwag na ninyong pansinin yan. Yung mga ayuda na yan, pera ninyo yan eh. Yan ang pinaglalaban ko, pera ninyo yan. Magkaisa tayo. Ngayon, napabalitan naging papa na si Luis Tagle. Ito mabigat ngayon. Bakit ginawa nilang papa? Kung wari, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng papa, si Francis. Kasi, yan ay naguhugas kamay lang yan mga yan eh. Hindi ko masyadong pinagpapansin yan eh. Ang pagiging papa ng Vatican ni Tagle ay nagdudulot ng karangalan sa mga Katoliko dito sa Asia. Lalo na sa bansa natin. Kasi talagang nag-iisang katolikong bansa ang Pilipinas dito sa Asia eh. Lahat yan mga Muslim eh. Kaya iyan ang nagkuka ng karangalan na nagbibigay karangalan sa Pilipinas. Gaya ni Carlos Peromulo. Siya ang kauna-unahang naman na Secretary General ng United Nations. Hindi ko alam itong mga Pilipino na ito kung uto-uto eh. Dahil lamang sa karangalan, naghahabol sila. Hindi ako naghahabol ng karangalan. Basta yung gawain ko, kung ano yung pinatatrabaho sa akin, yun ang gagawin ko. Dahil mahirap yun eh. Sa kagustuhan mong nalalagay ka na sa mali eh. Yan ang sinasabi ko eh. Kagustuhan mong maging sikat. Idol. Ayan. Tignan mo si Robin Padilla, ang tawag idol. Putang yan, idol niya, ang katangan niyan. Alam ko na kasi may hidden agenda sila. Meron silang tinatago. Kaya napilitan sila na gawing papa. Ito si Pope Francis. Kaya napakabigat niya ano yung hidden agenda na yun. Kasi yung ang sabi ko, kilala nila ako sa labas ng bansa. Dito sa Pilipinas, marami na rin nanonood. Kaya lang, pinipigilan nila. Ayaw nilang makuan ako. Mailantad ko itong mga katotohanan na ito. Yan ang kinakatakutan nila eh. Dahil yung ang sabi ko, dahil parang tabak na 2 talim yun eh, magkabila. Pag ganun mo, pwede mo ganun. Kaya parehas masusugat sa kanilang mga paniniwala yun eh. Kaya nga, yan ang isang kinukuhan ko, maaaring naguhugas kamay lang yung na yan, yung Vatican na yan eh. Alam ko din na pinag-aaralan nila ako dahil alam nila na saryo ako eh. Dito sa mundo, ang lumabas na nasaryo, 2 lang eh. Nung panahon ni Samson. Pero siya, nasaryo ng Diyos. Kaya nga mahirap din yung magkaroon ka ng asawa. Dahil dyan sa nalinlang eh. Yung sikreto niya, sinabi niya sa asawa niya. Pero itong asawa niya, nalinlang din. Ito nga si Delilah. Kaya nga, yun ang mga sikreto. Pero sa akin, wala.
Ano ba? May makakalapit ba basta-basta sa akin? Wala. Kaya nga, napaka salimuot itong naging buhay ko. Dumanas talaga ako ng hirap. Lahat na isinakripisyo ko. Ultimo yung, sabihin na natin, yung babaeng minahal ko noon. Talagang kailangan yung sakripisyo. Kaya napakabigat ang mga ganitong mga pangyayari. At yan, yung pagiging nasaryo. Kasi yung isa, nasaryo ng Diyos, si Samson, ako naman nasaryo ng Panginoon. Ito mababasa ninyo sa aklat ng sa aklat ng mga bilang na bilang 6, 5 hanggang 8. Yan ang basahin ninyo. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ayan Paano masasabi mo itong mga na ito Nagtayo lang ng religion. Katulad ni Felix Manalo, katulad ni Kibuloy. Ang dami dyan. Yung sumugod pa doon sa yung sa kumusliman na yung mga nabilanggo. Maraming nagpapanggap na nagtayo lang ng religion. Sugo na daw sila ng Diyos. Wala naman silang tanda. Kasi kung ang yan, magbibigay ng tanda. Kasi yan na sinasabi ko, mga nalinlang Ito yung sinabi ng Panginoon. Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda ng daan sa harapan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. Kaya nga, hindi ko alam kung kanino siya magsasakatawan tao. At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito siya'y dumarating. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sino yung mga, naririnig mo ba yung termino na Panginoon ng mga hukbo sa mga religion? Hindi. Kasi yung ang sinasabi ko, lahat ng sinasamba ng tao dito sa sanlibutan, mga anghel lang yan Kasi sila, isinabog, dahil yung ginawa ni Maria na pinawalaan niya yung mga bertod na yon, ang buong akala nila, likas na sa kanila yon. Kaya nga itong mga katwiran ko na kailangan yung tipan na inyong kaliligayahan. Dahil laging kulang ang tao Kaya nga, yung tipan na inyong kaliligayahan ay dyan yung makikita doon sa aklat ni Mateo na sa 6:33 na sinabi, hanapin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat na yan may dadagdag sa inyo. Alam ba ng mga religion yan? Wala silang alam. Paano sila makakaligtas? Kaya yan ang sinasabi ko. Hindi porke ikaw kinuha ka lang isang religion, nagtayo ka lang ng isang sekta, ay sugo ka na. Ang putang yan, hanapin ninyo yung tanda sa kanya. Kasi, pagkatapos sasabi, huling sugo. Ulol, anong huling sugo? Kasi ang tao, pag namatay, nahatulan na. Yan ang totoo niyan. Basta ang tao namatay, nahatulan na. Kaya napaka-salimuot nga ito. Itong mga ganitong mga pagdating sa mga pangangaral, napakahirap ipaliwanag. Dahil si Jesus man hindi ninyo alam kung ano ang kanyang katauhan si Jesus kumbaga sa lang yan albularyo din yan katulad ni Rizal, albularyo yan kaya nga ang sabi nga noon, kasi itong Panginoon ng mga hukbo, makikita mo siya ang hari ng kaluwalhatian paano kayo magiging maluwalhati kung hindi ninyo kilala yung hari ng kaluwalhatian? Ano ang kanyang pangalan? Kaya sinasabi ko nga, lahat ng religion ay magigibaya, mawawasak yan. Dahil ninanakawan nila ang Diyos
Sa ano ninanakawan ng Diyos? Sa pamamagitan ng mga ikapo, at saka mga handog. Di na kayo nahiya niyan, ninanakawan ninyo ang Diyos. Igagay ninyo. Ito sa Malakya 3:7 hanggang 9. Basahin na ninyo yung Malakya 3. Hanapin ninyo, malalaman ninyo yan. Kaya nga sinasabi ko na lahat yan ay mawawasak. Mawawalaan. At sinabi din yan doon sa aklat ni Mirayas, yung mga gusali na yan, na tinatawag nilang bahay dalanginan. Ay mawawasak lahat yan. Pero hindi mo din masisisi si Jesus dahil ang nangyari dyan noon, bata pa siya. At sinundan ng 3 haring mago, yung bituin. Paano sila nagkatagpo-tagpo? Yan ang Kasi yung rinigalo ng 3 haring mago, yun ang mga gagamitan sa anting-anting. Sige, kung alam ninyo yan. Sino ang makakatahan sa araw ng kanyang pagparito? Sino ang tatayo pagka siya'y pakita? Sapagkat siya'y parang apoy na mandadalisay at parang sabon ng mga tagapagpaputi ng damit. Yung nga sinasabi ko sa Malakya yan. Kaya nga, ano nang naging tungkulin ng Nazareno ng Panginoon? Ito mababasa mo sa awit 119:9. Yan ang, kasi wala kayong alam. Kasi akala ninyo, yung paggaba naman, may hangganan ng paggaba ng buhok. Itong buhok ko ito, noong 2009 Pero 2008, nagkausap kami ng kataas-taasan na pinagkuhan niya ako na magsulat ako tungkol sa Biblia. Matagal kong pinag-aralan ng Biblia para ako nag-aral ng kanyan Pero ang salita niya, magsulat, hindi niya sinabi, unawain mo. Kaya maraming pagkakaiba yun, malaking pagkakaiba. Si Jesus ba isang Nazario? Hindi siya Nazario, Nazareno. Ano ibig sabihin ng Nazareno? Di na mamamayan siya ng Nazaret. Kaya, sapagkat itinuring siyang isang Swahili, siya din ang nagsabi Dahil yung sinabi, pinagkaloob ng libre, pagkaloob mo din ng libre. Pero anong ginawa nila? Hindi nga nila pinagdala ng supot ng pagkain, supot ng pera, o sandalyas. Ang sabi niya, nagkulang ba kayo? Yun ang tanong niya sa mga alagad niya. Hindi. Pero ngayon, magdala na kayo ng supot ng pagkain, supot ng pera, mga sandalyas. At ang walang tabak ay pagbili ang balabalo pang bumili ng tabak. O ano yung tabak? Di kahatulan. Kaya si Jesus ay kanyan. Kristo kay kamatayan. Mga bobo kasi ito mga ngaral na ito Kaya nga kung aalisin mo yung letter N, magiging Nazario. Pero may letter N. Ano yung letter N yan? Yan yung lock pattern. Lock pattern na nakakuhan doon sa yung nag-pattern na nakakuha doon sa UBS. Yung 88 RWRP, yan ang bolt number upang mabuksan mo. Kaya kailangan malaman mo ang lock pattern niyan. Kasi may mga may mga bagay na mahirap unawain. Hindi rin alam ng mga Marcos ito. Hindi rin nila alam ang gagawin. Hindi rin naituro ni Marcos dahil hindi rin niya alam. Kung talagang, sabi ko nga kung talagang sa Marcos sa mga kayamanan na yan, dapat alam niya. Pero bakit dapat ibinigay niya yung sekreto sa anak niya? Bakit hindi niya maibigay? Dahil hindi niya alam Tanga din yung Marcos na yan.
ang tingin ninyo sa sarili, matalino. Hindi matalino yan, tuso yan. O, ang takin mo, nakawin niya yung war damage. O, na nakalaan para sa mahirap. Pero, anong ginawa? I-deposit niya doon sa, sa UBS. Kaya yung, walang ginto na nakadeposit sa mga UBS, sa mga central bank. Wala. Inuulol lang tayo. Kayo, nagpapaulol kayo. Ako, hindi nila pwedeng, ano ngayon ang hidden agenda ni Luis Tagle? Yung naging papa na ngayon, Pilipino naging papa. Ito yung linisin ang pangalan ng Vatican. Kasi nasasangkot sila sa Nasasangkot sila sa sa iskandalo Yung ginawa ni Marcos na na binigyan sila ng halagang 12,000 toneladang ginto. Pero ang yun, mga treasury ban, hindi ginto ang kinuwan sa kanila. At ito'y nakabatay doon sa Alpha Omega World Marshal Program. At yan, ang lihim, makikita dito sa dito sa pangalan ng chairman, yung Tiburcio Villamor Marcos Taliano Tagian Deport. May sikreto yan. Kailangan gawin mong tig-7 letra yan. Kung saan kang magsisimula. Kaya ang sikreto niyan, ng Vatican, nandoon sa Deport. Yung ganong port. Yan nandyan ang sikreto niyan. Kasi, ang nakipag-ugnayan kay Marcos noon, kaya inimbitan yung yung isang papal nuncio, hindi papa ang pumunta dito, papal nuncio. Ang pangalan niya, Paul VI. Kaya pag na-interpret mo yung pangalan na Tiburcio Mariano Tagian Deport, gagawin mo 6. Nandoon, Papal Nuncio Paul VI. Kaya, yun ang hindi alam ng mga Marcos. Hindi alam ng mga, kaya nga dyan sa nakalagay ang mga sikreto dyan doon sa Alpha Omega World Marshal Program Pero ito namang mga attack dog ng mga Marcos, yung mga troll nila, mga garapata, ay yung mga insimadang troll na may amag, yun ang dinagdagan nila ng development upang iligaw. Kaya mo ba akong iligaw? Kayo, wala kayo pang kaalam-alam noon sa mga kayamanan na yan. Ako, alam ko na. Kaya na yan Kaya anong gagawin ngayon ng mga Marcos upang makuha yung mga kayamanan? Kaya ito pang mga dapat ninyong malaman na Kaya nga sabi ko nga, ito si Trump, tao ng mga Marcos yan. Yan ang isang mga problema ko. Kaya hindi rin mabubuksan ng deuterium, hindi rin mabubuksan ng ang mga kayamanan na yan. Hindi ko talaga bubuksan yan. Kaya nga nag-usap sila, para linlangin ako, nag-usap si Francis at saka si Pope Francis at saka si Trump na hindi ninyo ako kayang linlangin. Kaya nga sinasabi ko, yung pagkukuha na yan, ng China at saka yung Amerika, magkasabwat yan, conspiracy theory yan. Kaya maliwanag na yan ngayon, kaya paano sila makakalapit sa akin ngayon? Yan ang problema nila. Kaya ginawa nilang papa, ito si Tagle. Kasi noon pa pinanunood na ako yung mga yan dito, ano sa akin kung ayaw nyo kunin. Pero alam ko marami na dahil malapit na magising ang sambayanan. At talagang pinipilit ko na yan. Kaya nga, mabuti nga nakakuha ko ng doon sa lugar ng
ng pinya doon sa lugar ng Mount Zion eh. Oh, yung tinatawag nila na Mount Solo. Dahil yan, ang karaniwan niya, hindi mo nakikita ang kanyang bandang taas niya, yung tuktok niyan. Lagi maulap yan. Eh ngayon nagpakita na. Oh. Kaya nga sabi ko, yung party ko, ako kasi yung party ko dito yung yung pinakamalit na gold volume certificate, yung kay Jack. Yun ang yung ninakaw ni Marcos, na war damage, yun ang magiging party ko. Pero yung may kulang kalahati, may pamimigay ko dahil yung mga pinagkautangan ko ng utang na loob, yung mga nautangan ko. Pero sa akin, hindi ko na pinag-iintindihan dahil yung matitira na doon sa na yun, yung principal na yun, padadala ko na doon para maiayos na yung mga doon, yung Mount Zion. Kasi yan ang alam ng Vatican yan eh. Dahil yung pinanunood nila ako. Kaya nga isa yan sa mga dahilan kung bakit ginawang papa yan si Tagle. Hindi naman dapat pa yan eh. Kaya yung bagay na yan, malapit na magising ang Pilipino. Tandaan ninyo. Pilit na pilit sila nagisingin, si Maharlika, pilit na silang ginigising, pero hindi magigising na basta-basta yan. Dahil kailangan misyonin yan. Dahil may umahadlang. Kaya nga doon sa Morsia, yung sabi na maliwanag yung araw, sa bukirin, madilim. Ako, hindi pa nakukuha yan. Kailangan mag-misyon muna ako upang na yan, magising ng tuluyan. Ayan ngayon, subas ko, ayan, diyan ka na ngayon mag-ingat sa akin. Yung kwan mo ng DSWD, mag-ingat. Lahat ng politiko, mag-ingat na sa akin. Dahil yan, nagkausap na kami ni Lola Inka, yung kwan na, tutulong na siya dahil siya may hawak ng kaliwanagan at dilim na liliwanagin. Kaya paano yan ngayon? Pasensyahan. Kaya nga, yung inuulit ko, hindi basta-basta makakalapit si Tagle sa akin. Kaya sabi ko, sino ba yung mga yan? Marami silang mga pautot na, ay, putang yan yung mga kwan na yan. Ano ba yan? Di ba? Ano ba yung mga yan? Kaya, eto ngayon ang kinakatakutan na. Kaya maski na si Duterte, may reklamo na ako sa kanya dyan. Huwag niyang sabihin na ligtas yan. Kaya lang naman ligtas yan dahil may veto power ang China at saka Amerika. Ngayon, mapipilitan sila. Na kumuhan. Lalabas ang katotohanan. Huwag ninyong sabihin na hindi lalabas ang katotohanan. Lalabas at lalabas. Sige na.